Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang pulubi na nagngangalang Dexter. Sa kanyang pag-iisa sa lansangan ay natagpuan niya ang isang puting pusa na tila ordinaryo lamang sa paningin. Dahil sa pusang yon ay nagkaroon si Dexter ng 9 na buhay ng pusa at kakaibang lakas na hindi niya kailanman inakalang kakailanganin niya. Ngunit hindi pala yon isang regalo lamang, kundi isang paghahanda para sa mas matinding panganib. Isang aswang ang nagnanais ng kapangyarihan na taglay ni Dexter. At doon na nagsimula ang pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Paano gagamitin ni Dexter ang 9 na buhay na taglay niya sa pakikipaglaban sa mga aswang? Handa ba siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa kapakanan ng nakararami? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Napangiti ang batang si Dexter nang makakita siya ng isang plastik ng tinapay sa basurahan sa tabi ng isang panaderya. Sabik niyang binuksan ng plastik na may laman na 2 monay. Ngunit nadismaya siya nang mapansin na may amag na pala ang tinapay. Sandali lang siyang nag-isip at inalis niya ang amag at saka kinagatan ang monay. Si Dexter ay namumuhay bilang isang batang pulubi sa baryo kung saan siya napadpad. Sanggol pa lamang siya nang ipaampon siya ng kanyang ina sa kanilang kapitbahay dahil sa kahirapan. Ngunit hindi itinuring ng maayos si Dexter ng pamilyang umampon sa kanya. Hindi siya pinag-aaral at ginawa siyang alipin. Minsan ay ginugutom pa siya at madalas ang pambubugbog na kanyang nararanasan. Kaya naman, nang tumungtong siya sa edad na 10, ay nagdesisyon siyang maglayas hanggang sa napunta na siya sa baryo kung saan siya naroon ngayon. Habang inaalis ang amag sa isa pang tinapay, ay may isang batang lalaki ang umagaw nun kay Dexter. Pagtingala niya, ay nakita niya si Umpong, ang sigang bata sa baryo na paborito siyang tuksuin at paglaruan. Umpong, ibalik mo sa akin yan, pagkain ko yan eh. Kagabi pa ako hindi ko makain. Akin na yan, Umpong. Yung pakialam ko kung gutom ka. Para ka talagang pusa eh. Sa basurahan ka kumukuha ng pagkain eh. Bakit ba parang apektado ka sa pagkuha ko ng pagkain sa basurahan ha? Kung ayaw mo ako nakikitang nagkakalkal ng basurahan, di bigyan mo na lang ako ng makakain. Asa ka pa? Naiinis lang kasi ako sa pagbumuka mo, Dexter. Saka, ang baho-baho mo. Mabaho pala ako eh, pero lapit ka naman ng lapit sa akin. Aba, sumasagot ka pa talaga sa akin ha? Matapang ka. Alam mo kung ano dapat sa tinapay na to? Ganito. Nilaglag ni Umpong ang monay sa lupa at walang pag-aalinlangan itong tinapakan yon. Ayan, ganyan ang dapat yan. Tinatapakan. Hindi na nagsalita pa si Dexter. Wala na siyang nagawa, kundi ang pagmasdan ang paglalakad nito palayo. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa labis na awa sa kanyang sarili. Sa kabila ng mura niyang edad, ay naiintindihan niya kung bakit ganun ang ugali ni Dexter. Hindi lingid sa kaalaman niya na binubugbog ito ng tatay nitong lasinggero. Alam ni Dexter na sa kanya ibinubunton ni Umpong ang kung anong galit na meron ito sa puso niya. Kung tutusin, halos parehas ang nangyayari kay Umpong sa pinagdaanan niya ngayon.
pero mas pinipili niyang maging mabuti kesa manakit ng ibang tao. Wala na ngang nagawa si Dexter kundi ang maglakad-lakad upang maghanap ng makakain. Sira-sira ang damit niya at ang shorts niya ay napakarumi. Madungi siya at hindi na niya alam kung kailan siya huling naligo. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Lolo Apeng. Ang matanda ay kilala sa baryong yon dahil ito ang nag-iisang albularyo doon. May bitbit na bayong ang matanda at mukhang nabibigatan ito. Mabait sa kanya si Lolo Apeng at ito ang madalas na nagbibigay sa kanya ng pagkain at barya. Lumapit si Dexter kay Lolo Apeng. Lolo Apeng! Lolo Apeng! Tulungan ko na po kayo sa dala nyo. Mukhang mabigat po yan eh. Nako, siyang tunay. Salamat. Kalabasa't nyug kasing laman nito eh. Magluluto ko mamaya ng ginataan. Mabuti naman at nag-alok ka ng tulong. Pakiramdam ko kasi bibigay na ang mga braso ko sa bigat ng dala kong ito. Pinagtulungan ng dalawang buhatin ang bayong habang naglalakad sila papunta sa bahay ni Lolo Apeng na nasa bukana ng gubat. Dexter, kumusta na pala ang buhay-buhay? Okay naman po. Kahit na inaway na naman po ako kanina ni Ompong. Pambihira. Ano na naman bang ginawa sa'yo ng salbahing bata na yon? Yun po. Kinuha po niya yung tinapay na nakuha ko po dun sa basurahan. Tapos, hindi pa nasiyahan. Tinapo niya tapos inapakan. Pero, ayos lang po, Lolo Apeng. Sanay naman na po ako sa kanya eh. Hay nako. Mahirap na nasasanay ka sa pag-aabuso ng ibang tao, Dexter. Minsan, kailangan mo ring lumaban para malaman nila na hindi ka nila maaaring kayang-kaya na lamang. Lolo Apeng naman, ano naman pong laban ko kay Ompong? Mas malaki po siya kesa sa akin. Saka, baka pag lumaban po ako sa kanya, mas lalo pa po ako masaktan. Hayaan mo. At kapag nakita ko ang tatay ni Ompong, ay isusumbong ko ang ginagawa ni Ompong sa'yo. Dapat sa mga ganung bata ay dinidisiplina ng magulang. Naku, Lolo Apeng, wag na po. Paniguradong bubugbugin na naman po siya ng tatay niya. Kahit ganun po si Ompong, nakakaawa pa rin po siya. Pabihira. Napakabait mo talaga, bata, Dexter. Naniniwala ko na may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, ha? Oh, nandito na pala tayo sa bahay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin sa pagbubuhat. Walang anuman po yun, maliit na bagay lang po. Sige po, Lolo Apeng. Mauna na po ako. Aba, teka lang. Ano kaya kung dito ka naman ang halian sa akin? Ako lang naman mag-isa rito eh. Parang bayad ko na sa iyo yun. Kasi tinulungan mo ko. Biglang nagliwanag ang mukha ni Dexter sa kanyang narinig. Sinundan yun ng matamis niyang ngiti habang bahagya siyang naluluwa. Sandali lang, Dexter. Aba, bakit parang naiiyak ka yata? Kasi po, Lolo Apeng, gutom na po talaga ako, Lolo eh. Salamat po sa pagpapakain niyo, ha? Tulad ng sinabi mo, maliit na bagay lang yun. Hindi ba? Ang sabi ko sa iyo na kapag nagugutom ka, ay magpunta ka lamang dito sa bahay ko at papakainin kita kung anong meron ako dito. Pagsasaluhan natin. Sa totoo lang po kasi, nahihiya po ako sa inyo, Lolo Apeng eh. Diyos! Huwag kang mahihiya! Kung mayaman nga lang sana ako aampunin na kita. Kaya lang hikahos din ako sa buhay at napakaliit lamang ng kinikita ko sa paggagamot. O paano? Magsisimula na akong magluto para maaga tayo makakain. Matapos yun, ay tinulungan ni Dexter si Lolo Apeng
sa paghahanda ng lulutuin nito. Naghiwa siya ng bawang at sibuyas. Siya na rin ang nagbalat ng kalabasa. Habang nagluluto ang matanda, ay pinapanood niya ito. Hindi na siya makapaghintay na matapos sa pagluluto si Lolo Apeng para maibsan na ang gutom na kanyang nararamdaman. Matapos ang masarap na tanghalian, ay busog na busog si Dexter. Binigyan pa siya ni Lolo Apeng ng minatamis na saging bilang panghimagas. Bago siya umalis, ay pinabaunan siya nito ng tinapay at 2 piraso ng saging na saba. Bukod pa roon, ay binigyan pa siya nito ng 5 piso. Labis na nagpasalamat si Dexter sa matandang albularyo. Dahil busog na, ay naisipan na ni Dexter na maglakad-lakad upang magpababa ng kanyang kinain. Sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang isang batang lalaki na nakikipaglaro sa tatay nito. Napahinto siya at hindi niya naiwasan ang makaramdam ng inggit sa batang nakikita. Buti pa siya may pamilya. Napakaswerte niya kumpara sa akin. Pero hindi bale. Ang sabi naman sa akin ni Lolo Apeng may plano ang Diyos para sa akin. Sigurado ako na inihahanda lang ako ng Diyos para sa mas magagandang bagay na mararanasan ko balang araw. Ipinagpatuloy na ni Dexter ang paglalakad. Kapag may nakikita siyang basurahan, ay tinitignan niya kung meron siyang makukuhang pagkain o kahit gamit na pwede niya sanang mapakinabangan. Hanggang sa napahinto siyang muli sa paglalakad nang makita niya si Ompong na nasa gitna ng daan. May hawak itong lubid na nakatali sa leeg ng pusang kulay puti. Akala niya ng una ay alagang pusa yon ni Ompong. Ngunit nang marahas na hinila ni Ompong ang lubid at pinaikot nito yon sa ere kasama ang pusa, ay doon na siya nabahala. Hindi na nagdalawang isip si Dexter at lumapit na siya kay Ompong. Ompong! Ompong, ano ba yan? Tama na! Kawawa naman yung pusa, Mamamatay yan sa ginagawa mo Ibinagsak ni Ompong ang pusa sa lupa at dumaing yun. Tinignan siya ni Ompong habang nakangisi. Lumapit si Ompong kay Dexter at binatukan siya. Ano bang pakialam mo? Kung anong gawin ko sa pusang to, ha? Palaboy lang naman yan, nakagaya mo Kahit na palaboy yan, may buhay pa rin siya. Kung di mo siya kayang alagaan o bigyan ng pagkain, huwag mo na lang siyang saktan. Maawa ka naman sa kanya. Sa bagay, hindi na ako magtataka kung bakit mabait ka sa pusang yan. Kasi parehas nga pala kayong palaboy. Mga walang kwenta. Malakas siyang itinulak ni Ompong na naging dahilan para mapaupo siya sa lupa. Sinipa pa ni Ompong ang binti niya bago ito tumalikod. Bago tuluyang lumayo si Ompong, ay sinipa rin ito ang pusa at lumipad yun ng halos 2 metro. Napapailing na tumayo si Dexter at pinagpagan niya ang kanyang likuran. Lumapit siya sa pusa at inalis niya ang lubid na nakatali sa leeg nito. Pinagmasdan niya ng mabuti ang pusa at nalungkot siya sa kalagayan nito. Kawawa ka naman. Mukhang napilayan ka dahil sa pagsipa ni Ompong sa'yo. Hindi ka naligtas dito, munting pusa. Kasi baka kung ano pa ang gawin ni Ompong sa'yo kapag nakita ka niya uli. Isasama na lang kita sa tirahan ko. Bubuhati na kita, ha? Huwag mo akong kakalmutin o kakagatin, ha? Sa kabila ng maingat na pagbuhat ni Dexter sa pusa, ay dumaing pa rin ito. Tila nasasaktan. Mas lalo siyang naawa sa pusa dahil ramdam niya ang labis na paghihirap nito. Matapos yun, ay dinala na ni Dexter ang pusa sa isang maliit na kuweba sa loob ng kagubatan. Simula nang mapunta siya sa baryong yun, ay doon na siya nanirahan. Nung una, akala niya ay hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Hanggang sa hindi na niya namalayan
na mahigit 1 taon na pala siyang nakatira sa loob ng kuweba. May ilang mga gamit na siya roon, gaya ng unan, sirang banig at manipis na kumot. Iniligay niya ang pusa sa banig at pinakain niya ito ng tinapay. Nilagyan niya rin ng inuming tubig ang isang bao upang makainom ang pusa. Habang umiinom ang pusa, ay nakangiti itong pinagmamasdan ni Dexter. Munting pusa, wala ka sigurong amo, no? Hayaan mo, simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Tutal, wala naman akong kasama dito eh, at wala rin naman akong kaibigan. Yun nga lang, hindi ako mayaman ha. Kung ano lang ang madidilensya ko, yun lang ang pagkain na paghahatian natin. Tumingin ang pusa kay Dexter at nagyaw ito na para bang naiintindihan siya sa kanyang mga sinabi. Pero, ano kayang ipapangalan ko sa'yo? Dapat kasi may pangalan ka eh. Teka. Alam ko na. Puting. Kasi, kulay puti ka. Bagay sa'yo ang pangalan na Puting. Simula noon, ay palagi nangang kasama ni Dexter ang pusang kanyang inampon. Kahit saan siya magpunta, ay nakasunod sa kanya ang pusang si Puting. Tuwing gabi, magkatabi silang natutulog at nagsasalo sila sa kung anong pagkain ang meron sila. Sa loob ng ilang araw, ay napalapit na kagad si Dexter kay Puting. Hindi pa siya nagkaroon ng kaibigan, pero pakiramdam niya ay naiintindihan siya ni Puting. Isang gabi, habang naglalakad si Dexter para maghanap ng makakain, ay napadaan siya sa isang tindahan kung saan sa harapan ay may 3 lalaking nag-iinuman. Nakasunod sa kanya si Puting. Nang nasa tapat na siya ng tindahan, ay bigla siyang tinawag ng isa sa mga nag-iinom na lalaki. Bigla siyang kinabahan, pero sa kabila ng kabang yun, ay lumapit pa rin si Dexter. Sa paglapit niya, ay nalaman niya na ang lalaking tumawag sa kanya ay ang tatay pala ni Umpong, na si Mang Budoy. Bakit po, Mang Budoy? Sa'yo ba ang puting pusa na yan, ha? Opo. Alaga ko po siya. Bakit po? Bibiling ko na lang yan sa'yo. 100 piso. Pasensya na po. Pero hindi ko po ipinagbebenta si Puting eh. Ibenta mo na yan sa akin para naman mapakinabangan ng tiyan namin yung pusa mo. Napaatras si Dexter nang makuha niya ang ibig sabihin ni Mang Budoy. Teka, Mang Budoy, gagawin niyo pong pulutan ng pusa ko? Ayoko po, hindi pwede. Isa pa, hindi po kinakain ng pusa. Inaalagaan po sila. Aba, bakit ako'y sinasermonan mong bata ka, ha? Kahit misis ko, hindi ako pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Kasi naman po, mali naman po kasi ang ginagawa niyo eh. Hindi naman po pulutan ng mga pusa eh. Sige po, aalis na ako. Tumalikod na si Dexter at agad na sumunod sa kanya si Puting. Ang buong akala ni Dexter ay tapos na ang engkwentro niya kay Mang Budoy. Pero narinig niya na kinantsawan ito ng mga kainuman nito. Ayon sa isa, ay hindi ito nakapalag sa isang batang kagaya niya. Tila napiko naman si Mang Budoy at sinundan nito ang batang si Dexter. Nagulat na lamang si Dexter nang may biglang tumapik sa kanyang likuran. Pagharap niya ay isang malakas na batok sa kanyang ulo ang kanyang natanggap mula kay Mang Budoy. Napasigaw siya kasabay ng pagbagsak niya sa lupa. Hindi niya nagawang makaiyak, pero takot na takot siya, lalo na nang tumayo si Mang Budoy sa paanan niya. Hoy, ikaw na batang pulubi ka, ha? Ang lakas ng loob mo, sermonan ako sa harap ng mga kainuman ko, ha? Pinahiya mo ako, ha? Gusto mo bang balian kita ng buto, ha? Wag po, Mang Budoy. Maawa po kayo sa akin.
Hindi ako naaawa sa mga kagaya mong patapon na ang buhay. Muling napasigaw si Dexter nang akma namang tatadyakan siya ni Mang Budoy. Pero sa kabutihang palad ay hindi na nito yun naituloy nang biglang dumating si Lolo Aping. Iniharang nito ang sarili kay Dexter upang protektahan siya. Budoy, pambihira ka naman. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit pati batang walang kalaban-laban sinasaktan mo? Huwag kang makialam dito, Aping, ha? Sinagot ako ng batang yan eh. Pinahiya pa ako sa mga kainuman ko. Wala naman ang mga magulang yan eh. Kaya ako na lang ang magtuturo ng leksyon dyan. Wala kang karapatan. Tsaka di ka ba nahihiya sa sarili mo? Napakalaki mong tao. Para saktan ang batang si Dexter. Sige na nga, bumalik ka lang araw sa mga kainuman mo at huwag mo pakialaman ang batang ito. Ngumisi si Mang Budoy at tinignan si Dexter. Pinanlisikan ito ng mga mata si Dexter na para bang tinatakot pa siya. Pasalamat kang bata ka. At si Aping ang gumamot sa akin nung binarang ako. Kung hindi, talagang bugbog ka sa akin. Matapos ang nakakatakot na tagpo na yon, ay bumalik na si Mang Budoy sa mga kainuman nito, habang si Lolo Aping ay tinulungan si Dexter na makatayo. Ramdam pa rin ni Dexter ang pagkahilo mula sa dagok na kanyang natanggap. Humampas pa ang kanyang muka sa lupa, kaya nagkaroon siya ng sugat sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay namanhid ng gusto ang buo niyang muka. Pabihira talaga yan si Budoy. Tignan mo, nagkasugat ka sa muka. Ang mabuti pa ay sumama ka sa akin sa kubo. Doon ka muna. Dahil sa takot na balikan ni Mang Budoy, ay pumayag si Dexter sa sinabing yon ni Lolo Aping. Inalalayan siya nito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa kubo nito. Sinindihan ng matanda ang gasera upang malinaw nitong makita ang sugat sa muka ni Dexter. Grabe ang ginawang ito sa iyo ni Budoy. Ano bang nangyari? At umabot kayo sa ganon? Kasi po, Lolo Aping, gusto niya po kasing bilhin yung pusa ko. Kasi gagawin daw po niyang pulutan. Hindi po ako pumayag. Sinabi ko lang po na hindi po pulutan ng mga pusa. Tapos, bigla po siyang kinantsawan ng mga kainuman niya. Yun, napikon po siya. Kaya lumapit po siya sa akin. Dinagukan po ako. Hay, nako. Mabuti na lang talaga at lumabas ako para bumili ng posporo. Dahil kung hindi, baka hindi lang yan ang nakuha mo. Maraming salamat po, Lolo Aping, ha. Salamat po at pinagtanggol niyo po ako. Walang anuman. Tsaka alam ko kung may nakakita man sa'yo, ganun din ang gagawin. Tsaka Dexter, hindi kita pwedeng pabayaan. Ngunit maiba ko. Ang sabi mo ay may pusa ka. Hindi ko alam na may alaga ka palang pusa. Meron po, Lolo Aping. Mag-iisang linggo na rin po siguro. Nakita ko po kasing sinasaktan po ni Ompong yung pusa. Kaya yun po, kinuha ko na lang. Hay, nako. Kung ano talaga ang puno ay siya rin ang bunga. Hindi na nakapagtataka kung parehas ng ugali sina Budoy at Ompong dahil mag-ama sila. Sabay na napatingin sina Dexter at Lolo Aping sa pinto nang marinig nila ang pagnyaw doon ni Puting. Nakaupo roon ang pusa at nakatingin lamang sa kanila. Aba, yan ba ang pusang sinasabi mo? Opo, Lolo Aping. Puting po ang ipinangalan ko sa kanya. Kasi po dahil po sa kulay niya. Isang senyas lang ni Dexter kay Puting ay lumapit na kagad yun sa kanya. Humigayon sa tabi niya at idinikit ang katawan nito sa hita ni Dexter. Napansin ni Dexter na matiim na nakatingin si Lolo Aping kay Puting. Parang may kakaiba kong nararamdaman sa pusang yan. Parang hindi siya pangkaraniwan. Hindi po talaga siya pangkaraniwan kasi matalino po siyang pusa. Alam niya po kung saan dapat siya dumumi at umihi. Siya rin po ang katulong ko sa paghahanap ng pagkain sa basurahan. Tapos, kapag nagsasalita po ako, parang naiintindihan niya po ako.
Hindi yan ang ibig kong sabihin, Dexter. Patuloy si Lolo Aping sa pagtitig kay Puting. Hindi naman maunawaan ni Dexter kung ano ang ibig sabihin ng matandang albularyo. Maya-maya ay ipinilig ni Lolo Aping ang ulo nito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa saig na kawayan at may kinuha ito sa ibabaw ng lamesa. Isa yung maliit na bote. Langis ito para mabawasan kahit papano ang sakit ng sugat mo sa muka. Huwag kang malikot at lalagyan kita nito. Tahimik lang si Dexter habang maingat na nilalagyan ni Lolo Aping ng langis ang sugat sa mukha niya. Habang ginagawa yun ng matanda, ay muli itong nagsalita. Dexter, dahil sa nangyari kanina, ay naisip ko na hindi talaga ligtas ang isang batang kagaya mo na nabubuhay ng mag-isa at walang mas nakatatandang gumagabay. Kaya ako na magdidesisyon sa'yo. Dito ka na maninirahan sa kubo ko. Kasama ko. Ha? Ano po, Lolo Aping? Ayoko po, Lolo. Mas gusto ko pong mabuhay ng mag-isa. Kahit mahirap kasi ayokong masanay po na umasa po sa ibang tao eh. Pasensya na po kayo. Tsaka alam ko rin po na kung makakaya ko pong mabuhay ng mag-isa, ay makakaya ko po kahit na anong pagsubok at problema ang pagdaanan ko. Isa yan sa dahilan kung bakit humahanga ako sa iyo, bata ka. Matapang ka. Pero baligtarin man natin ang mundo. Bata ka pa rin, Dexter. At alam ko, kaya ka nasa labas ng ganitong oras ay dahil naghahanap ka ng makakain. Kung dito ka titira sa akin, ay hindi mo na yun gagawin. Kakain ka sa tamang oras at hindi ka nakakabahan habang natutulog ka sa gabi. Natatakot ako para sa iyo, Dexter. Lalo na nang makita ko kung paano kang saktan ni Budoy. Kaya makikiusap na ako sa iyo na dito ka na manirahan kasama ko. Sandaling natahimik si Dexter. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Lolo Aping. Binalikan niya ang nangyaring pananakit ni Mang Budoy sa kanya at naisip niya ang posibilidad na maulit yun. Lolo Aping, kung papayag po ba ako na dito na tumira sa bahay nyo, ay pwede kong isama si Puting? Abay, oo naman. Walang problema sa akin yun. Kahit 100 pusa pa ang isama mo dito sa bahay ko, bukas ang pinto ng bahay ko sa iyo at sa mga hayop na walang tirahan. Ayos. Sige po. Pumapayag na po ako sa gusto nyo, Lolo Aping. Maraming salamat po sa pagiging mabait nyo po sa akin. Kahit hindi nyo naman po ako kaano-ano. Hindi kailangan maging magkadugo ang dalawang tao para magpakita ng kabutihan sa isa't isa. Hala, sige na. Matulog na tayo. Bukas ng umaga ay tutulungan kitang kunin ang mga gamit mo doon sa kuweba kung saan ka nakatira dati. Matamis na ngumiti si Dexter sa harap ni Lolo Aping. Ang totoo, ilang beses na siyang inalok ni Lolo Aping na doon na tumira sa kubo nito, pero palagi niya yung tinatanggihan dahil gusto niyang masanay na mabuhay nang walang inaasahan. Pero sa pagkakataong yun, ay iba na ang sitwasyon. May nanakit na sa kanya ng pisikal at napagtanto niya na kailangan niya ng isang taong magbibigay sa kanya ng proteksyon. At yun ay walang iba, kundi si Lolo Aping. Kinabukasan ng umaga, matapos ang almusal, ay nagtungo na sina Dexter at Lolo Aping sa kuweba kung saan dating nakatira si Dexter. Pagdating nila ron, ay napansin ni Dexter ang awa sa muka ni Lolo Aping habang tinitignan ng mabuti ang loob ng kuweba. Ngayon lang ako nakapunta rito at hindi ko akalain na ganito ang lugar na ilang taon mo nang tinitirhan. Paano kang nabuhay dito, Dexter? Nung una po, mahirap po talaga pero habang tumatagal, nasanay na rin po ako. Pakiramdam ko nga po, pinoprotektahan pa po ako ng mga hayop dito sa gubat eh. Mas malakas kasi ang pakiramdam ng hayop kesa sa tao. Sigurado ko
na nararamdaman nila na mabuti kang bata. Kaya naman pinoprotektahan ka nila. Pero sige na, kunin na natin ang mga gamit mo rito. Kinuha ni Dexter ang sako na nasa isang sulok. Isinilid niya roon ang banig, kumot, unan at ilang piraso ng sira-sira at maruruming damit. Matapos yun, ay lumabas na sila ng kuweba at naglakad palayo. Matapos ang ilang hakbang, ay huminto sandali si Dexter. Nilingon niya ang kuweba na naging tahanan niya ng ilang taon at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masakit man, nalilisanin niya na ang lugar na yon. Ay masaya naman siya dahil sigurado siya na mas magiging maganda ang kalagayan niya sa piling ni Lolo Aping. Pagbalik nila sa bahay ni Lolo Aping, ay tinignan nito ang mga damit na dala ni Dexter. Napailing ang matanda, sabay tingin kay Dexter. Mukhang wala nang mapapakinabangan sa mga damit na ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi may mga naiwan naman na damit dito ang apo ko, na ngayon ay nakatira na sa syudad. Sa tingin ko, kasya sa'yo ang mga yon. Maraming salamat po, Lolo Aping. Napakabait niyo po talaga sa akin. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat para masuklian po ang kabutihan niyo sa akin. Hindi kita tinutulungan dahil humihingi ako ng kapalit. Ang gusto ko lang, Dexter, ay ipagpatuloy mo ang pagiging mabuti mo bata. Magiging masaya na ako sa bagay na yon. Hinaplos ni Dexter ang ulo ni Puting na nasa tabi niya. Napangiti siya sapagkat alam niya na simula sa araw na yon ay magbabago na ang buhay niya. Simula nang tumira si Dexter sa bahay ni Lolo Aping, ay unti-unting nagbago ang takbo ng buhay niya. Bagamat payak ang buhay ni Lolo Aping, ay mas naging maayos naman ang kalagayan doon ni Dexter. Simula nang magkaisip siya, ay noon lang niya naramdaman ang maalagaan. Meron na siyang maayos na tulugan at nakakakain na siya sa tamang oras. Sa umaga, tinutulungan niya si Lolo Aping sa pagdidilig ng mga tanim nitong gulay at pagkuha ng panggatong sa gubat. Sa gabi naman, ay magkatabi silang tatlo ni Puting at Lolo Aping sa banig. Hindi naging marangya ang bagong buhay ni Dexter, pero masaya siya. Natutunan niyang ngumiti ng walang alinlangan at gumising ng may dahilan. Nakahanap siya ng lugar kung saan hindi na niya kailangang mahirapang lumaban para lang mabuhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dexter na isa na siyang normal na bata. Ngunit ang masaya at tahimik na buhay ni Dexter ay nagbago isang gabi. Habang abala si Dexter sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan sa likod ng kubo, ay sandali siyang napahinto nang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya habang tumataas ang mga balahibo niya sa kanyang braso. Si Puting na nasa paanan niya ay biglang tumayo at naglakad papunta sa masukal na bahagi ng likuran ng kubo ni Lolo Aping. Hoy, Puting! Saan ka pupunta? Puting! Huwag kang pumunta dyan! Baka may ahas dyan! Sige ka! Hindi na hinugasan ni Dexter ang kanyang mga kamay at sinundan niya ang pusa. Ngunit pagpasok niya sa kasukalan ay nagulat siya nang makita si Puting na nasa harapan ng isang nakakatakot na nilalang na noon lang niya nakita. May malahalimaw na itsura ang nilalang na yun. Matangkad yun at malaki ang katawan. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng itim at matigas na balahibo, habang ang mga mata nito ay pulang-pula at mistulang nagbabagang bola. Meron itong matutulis na mga ngipin at mga kuko na sa unang tingin pa lang ay alam na kagad ni Dexter na kayang pumunit ng laman ng tao. Si Puting ay umaangil na parang galit na galit habang nakaharap sa naturang nilalang. Sa wakas,
Natagpuan na kita, Pelina. Ngayon, ibigay mo sa akin ang siyang buhay. Alam kong huling buhay mo na yan, kaya maaari mo nang ipasa sa akin ang iyong kapangyarihan. Mas lalong nagimbal si Dexter nang biglang nagliwanag si Puting. Nang mawala ang liwanag ay hindi na ito isang pusa, kundi isang napakagandang babae na may puting kasuotan na kumikislap. May hawak itong matalim at malaking espada na kulay ginto. Walang paligoy-ligoy na sumugod ang magandang babae sa nakakatakot na nilalang. Mabilis ang galaw nito at tinamaan ng nilalang sa balikat at binti gamit ang espada. Hindi naman nagpatalo ang nakakatakot na nilalang. Gumanti ito ng suntok at kalmot sa babae. Ilang beses na umiwas ang babae at kitang-kita ni Dexter ang husay na ipinakita ng babae pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nakalmot ng nakakatakot na nilalang ang babae sa tiyan. Kasunod noon ay ibinaon pa nito ang matutulis nitong mga kuko sa dibdib ng magandang babae. Sa kabila ng panghihina ay hindi sumuko ang magandang babae at itinarak nito ang espada sa dibdib ng kalaban. Malakas na sumigaw ang nakakatakot na nilalang at bahagyang lumayo. Hindi pa ako tapos sa iyo, Pelina. Babalikan kita. Papatayin kita at kukunin ko sa iyo ang iyong siyam na buhay. Sa isang iglap ay nawala ang nakakatakot na nilalang. Nagulat si Dexter nang biglang bumagsak ang magandang babae sa lupa at nabitiwan nito ang espada. Puting? Puting? Ikaw ba talaga yan? Lumapit ka sa akin, Dexter. May kailangan akong sabihin sa'yo. May pag-aalinlangan na lumapit si Dexter sa babaeng nangihina. Lumuhod siya sa harapan nito at nag-aalala siya sa mga sugat na natamo nito. Puting, kailangan kong tawagin si Lolo Aping. Sigurado ako na magagamot ka niya. Dexter, hindi na ako magtatagal. Kailangan kong ipaliwanag sa'yo ang lahat bago ako bawian ng buhay. Si Balkan, ang aswang na nakalaban ko kanina, ay matagal na akong hinahanap dahil taglay ko ang kapangyarihan ng siyam na buhay ng pusa. Isa akong diwata, Dexter. At kapag naubos na ang aking buhay, ay kailangan kong ipasa ang kapangyarihan yon. Ito na ang uling buhay ko at hindi ako papayag na mapunta ito sa kagaya ni Balkan. Kaya Dexter, sa'yo ko ipagkakatiwala ang kapangyarihan ko na ito. Pangalagaan mo ito at protektahan. Teka Puting, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Puting! Wala nang nakuwang sagot si Dexter. Nagliwanag ang magandang babae at bumalik ito sa pagiging puting pusa. Maging ang espada nito ay naglaho na rin. Napatda si Dexter nang makita si Puting na sugatan at tila wala ng buhay. Hahawakan niya sana si Puting nang may isang puting liwanag ang lumabas sa bibig nito. Tila isa yung butil ng bigas na nagliliwanag. Nagulat si Dexter nang kusang pumasok ang liwanag na yun sa kanyang bibig. Napahawak si Dexter sa kanyang lalamunan nang maramdaman niya ang paggapang ng liwanag sa loob ng kanyang katawan. Sandali siyang kinapos ng hininga at matapos yun ay nagdilim ang kanyang paningin. Wala na siyang naalala sa mga sumunod na naganap dahil bigla siyang nawalan ng malay. Sa pagbabalik ng ulirat ni Dexter, ay nakahiga na siya sa banig sa loob ng kubo ni Lolo Aping. Madilim ang paligid at ang tanging pinanggagalingan ng liwanag ay ang gaserang nakapatong sa lamesa. Kinabahan siya nang hindi niya nakita si Lolo Aping. Lolo Aping,
Lolo Apeng? Nasaan po kayo? Hindi nagtagal ay humahangos na pumasok si Lolo Apeng. Napansin ni Dexter na marumi ang mga kamay nito. May pag-aalala sa muka na lumapit ang matanda sa kanya. Salamat sa Diyos at gising ka na. Ano bang nangyari? Bakit nakita kita sa kasukalan na walang malay? Lolo, si Puting po. Nakita niyo po ba? Nasaan po siya? Ikinalulungkot ko, Dexter. Wala na si Puting. Wala na pusa mo. Wala na siya buhay nang makita ko sa tabi mo. May sugat siya. Ano ba talagang nangyari? Bumangon si Dexter habang lumuluwa. Nanikip ang dibdib niya nang malaman na patay na pala ang pusang nakasama niya ng ilang linggo. Sa kabila ng maiksing panahon na nagkasama sila, ay napalapit na ang loob niya sa pusa. Nasaan po si Puting, Lolo? Inilibing ko na siya doon sa likod ng bahay. Gusto mo bang puntahan siya? Lumuluhang tumango si Dexter. Agad siyang sinamahan ni Lolo Apeng sa likod ng bahay. Huminto sila sa harapan ng isang may kalakihang bato. Sa ilalim ng bato na yan nakalibing si Puting. Inilagay ko ang batong yan bilang tanda ng kanyang himlayan. Alam ko na mahal mo si Puting, kaya naisip ko na kahit paano bigyan siya ng lugar na pwede mong puntahan sa tuwing naaalala mo siya. Hindi ko man lang siya naipagtanggol, Lolo Apeng. Wala po akong nagawa para protektahan siya. Nang sandaling yon ay hindi na muna nagtanong si Lolo Apeng at hinayaan muna nitong magluksa si Dexter. Napaluhod si Dexter at hinawakan niya ang bato habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Marahil, para sa iba, ay isa lamang normal na pusa si Puting. Ngunit para sa kanya, si Puting ay isang kaibigan na hindi siya iniwanan simula ng alagaan niya ito. Isang kaibigan na tinanggap siya at hindi siya inusgahan kahit isa pa siyang pulubi. Naging napakasakit para kay Dexter ang pagkawala na yon ni Puting. Inintindi naman ni Lolo Apeng ang pananahimik niya ng ilang araw. Kasabay ng kanyang pagluluksa ay hindi rin nawala sa isip niya ang mga sinabi ni Puting sa kanya bago ito bawian ng buhay. Hanggang ng sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang pusang kanyang inalagaan ay isa palang diwata. Maging ang puting liwanag na pumasok sa kanyang katawan ay isang palaisipan pa rin para sa kanya. Sa kabila ng lahat, ay palaging nasa tabi ni Dexter si Lolo Apeng. Kahit paano, ay kinakausap siya nito at kinukwentuhan ng masasaya at nakakatawa nitong karanasan nung kabataan pa nito. Isang umaga, habang nakaupo si Dexter sa labas ng kubo, ay nakita niya si Lolo Apeng na may nakasabit na itak sa bewang nito. Dexter, iho, dito ka muna ha. Magpupunta lang ako sa gubat at kukuha lamang ako ng nyog. Lolo Apeng, sasamahan ko na po kayo. Sigurado ka ba? Ayaw mo bang magpahinga na lang muna dito sa bahay? Hindi naman po ako napapagod kaya hindi ko po kailangan magpahinga. Sasamahan ko na lang po kayo. Abay kung mapilit ka, sige, sumama ka na. Mainam yun at meron akong makakatulong sa pagdadala ng mga nyog. Matapos isarado ang kubo, ay magkasamang naglakad sina Dexter at Lolo Apeng papasok sa gubat. Nang makakita sila ng puno ng nyog, ay huminto na muna sila. Tumingala si Lolo Apeng sa puno. Maraming bunga ang punong ito, Dexter. Dito ka lang sa baba at aakyat lang ako. Pero lumayo-layo ka ha. Baka tamaan ka ng ibabagsak kong nyog. Lolo Apeng, sigurado po kayo? Kaya niyo pa pong akyatin yan? Aba oo naman. Bata pa lang ako, sanay na akong umakyat ng nyog. Kaya sige na, tumabi ka na. Pinanood ni Dexter
ang pag-akyat ni Lolo Apeng sa puno ng nyog. Labis siyang humanga sa matanda dahil para itong isang unggoy sa bilis nito sa pag-akyat. Nang nasa dulo na ito, ay sinabihan siya nitong lumayo sa puno. Agad namang lumayo si Dexter at maya-maya pa ay sunod-sunod na ang mga nyog na bumagsak. Nang makita ni Dexter na pababa na si Lolo Apeng, ay lumapit na siya sa puno ng nyog upang pulutin ang mga nyog hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba. Kaya huminto muna siya. Tumingala siya at nanlaki ang mga mata niya nang isang nyog ang biglang nahulog mula sa puno. Huli na para umiwas siya dahil bumagsak na yun sa mismong ulo niya. Sa isang iglap ay nagdilim ang paningin ni Dexter. Kasunod nun ay naramdaman niya na para siyang nakalutang sa isang walang hanggang kadiliman. Hindi alam ni Dexter kung gaano siya katagal na nakatulog. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay nalaman niyang buhat siya ni Lolo Apeng. Sumisigaw ang matanda habang nanginginig ang boses. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Lolo Apeng! Napahinto si Lolo Apeng sa pagtakbo. Nang marinig na magsalita si Dexter, yumuko ito at labis ang pagtataka nito nang malaman na gising na siya. Diyos ko! Salamat at buhay ka, Dexter! Ibaba niyo na po ako, Lo. Ayos lang po ako. Hindi. Dadali kita sa ospital. Kailangan matignan ka ng mga doktor. Lolo Apeng, ayos lang po talaga ako. Sige na po, ibaba niyo na po ako. Naguguluhang ibinaba ni Lolo Apeng si Dexter. Kinapa ng matanda ang ulo niya. Sandali. Nasa na sugat mo sa ulo? Kanina ay may malaki kang sugat at pakiramdam ko, basag ang bungo mo. Sigurado ka ba nga? Ayos ka lang, Dexter. Opo, Lolo Apeng. Tara na po, umuwi na lang po tayo. Nagpatiuna na si Dexter sa paglalakad papunta sa bahay ni Lolo Apeng. Pagdating nila roon, ay uminom muna siya ng tubig dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Maging siya ay naguguluhan na napaupo. Tumabi si Lolo Apeng sa kanya at muli nitong kinapa ang ulo ni Dexter. Nakapagtataka talaga. Ano nangyari? Bakit nawala ang sugat sa ulo mo? Imposible namang namamalik ba talaga ko kanina na may sugat ka dahil tignan mo ang braso ko. Nandito pa ang dugo mo. Saka nakapagtataka din, nabuhay ka pa matapos kang malaglagan ng nyog sa ulo. Hindi sa gusto kitang mamatay pero napaka-imposible ng nangyayari ngayon. Tinignan ni Dexter ang braso ni Lolo Apeng at may dugo nga roon. Maging ang muka ni Dexter ay may dugo rin na isang matibay na indikasyon na nagkaroon talaga siya ng sugat sa ulo matapos siyang mabagsakan ng nyog. Hanggang sa natigilan si Dexter nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Puting bago ito namatay habang nasa anyo ito ng isang magandang babae. Napatingin siya kay Lolo Apeng at naisipan niya na kailangan niya nang sabihin dito ang tungkol sa bagay na yon. Lolo, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Sa tingin ko po, alam ko kung bakit ako buhay hanggang ngayon. Si Puting po, Lo. Siya po may gawa ng lahat ng to. Ano ka mo? Yung pusa mo, si Puting. Aba, paano si Puting? Natatandaan niyo po ba nung natagpuan niyo po ako sa kasukalan na walang malay habang si Puting po ay patay na sa tabi ko? Hindi ko po ikinuwento sa inyo nangyari doon dahil pakiramdam ko po hindi po kayo maniniwala eh. Pero ngayon po, kailangan ko na pong sabihin sa inyo ang lahat para maintindihan niyo rin po kung bakit buhay pa po ako ngayon matapos po ako mabagsakan ng nyug sa ulo. Nang sandaling yon, ay sinimulan na ngang ikwento ni Dexter kay Lolo Apeng ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Sinimulan niya sa pagkakakita niya sa nakakatakot na aswang na si Balkan hanggang sa pagpapalit ng anyo ni Puting.
Maging ang paglalaban ng dalawa ay detalyado niyang ikinuwento. Hindi rin niya kinilimutang sabihin kay Lolo Aping ang mga huling salitang sinabi ni Puting sa kanya bago ito nalagutan ng hininga. Matapos magkwento ni Dexter, ay natahimik si Lolo Aping at tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Lolo, hindi po ba kayo naniniwala sa mga sinabi ko sa inyo? Naniniwala ako, Dexter. Nagulat lang ako na isa palang diwata si Puting at base sa kwento mo ay ipinasa niya sa iyo ang kapangyarihan niya na pagkakaroon ng 9 na buhay ng gaya ng sa pusa. Sa ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit muli kang nabuhay matapos kang bagsakan ng nyug sa ulo. Totoo ang kapangyarihan na ipinasa sa iyo ni Puting, Dexter. Ibig po palang sabihin nabawasan na po ng 1 buhay ko. 8 na lang po. Tama ka. Ngunit ang ikinakabahala ko lang ay ang aswang na si Balkan. Hindi ba't sinabi mo na gusto nitong kunin kay Puting ang 9 na buhay ng pusa? Opo. Sa pagkakaintindi ko nga po 1 buhay na lang po ang meron si Puting at kapag namatay siya ay pwede niya nang ipasa sa ibang kapangyarihan niya o kaya naman po pwede na yung kunin ng iba. Kung ganon, ay kailangan mong mag-ingat, Dexter. Dahil gayong nasa iyo na ang kapangyarihan ni Puting, ay maaari ikaw na ang magiging target ni Balkan. Pero huwag ka mag-alala. May alam ako kung paano natin poprotekta ng ating bahay laban sa mga aswang. Sisiguraduhin kong habang nandito ka sa aking kubo, ay ligtas ka, iho. Sa sinabing yun ni Lolo Aping ay napagtanto ni Dexter ang panganib na nakaamba sa kanya dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Puting. Ngunit kahit sinabi ni Lolo Aping na poprotektahan siya nito, ay hindi niya pa rin naiwasang matakot dahil kung sakali ay isang aswang ang kailangan nilang harapin at kalabanin. Sa mga lumipas na araw, ay patuloy na iniisip ni Dexter ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng yun sa kanya. Isang hapon, habang nakaupo si Dexter sa labas ng kubo, ay nakita niya si Lolo Aping na lumabas na may dalang bao na may laman na pulbos na kulay abo. Naglakad ang matanda paikot sa kubo habang ikinakalat nito ang pulbos sa paligid ng kubo hanggang sa makabuo ito ng isang hugis bilog na nakaikot sa kubo nito. Tahimik si Dexter habang pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda. Hindi niya maintindihan kung para saan yun, pero ramdam niyang mahalaga ang ginagawa nito. Nang matapos si Lolo Aping, ay lumapit ito sa kinauupuan ni Dexter. Naupo ito sa kanyang tabi at tumingin ito sa malayo. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Proteksyon, Dexter. Nilagyan ko ng proteksyon ang paligid ng ating kubo. Walang kahit na sinong aswang ang makakalagpas sa bilog na nakaikot sa kubong ito. Yan po ba ang sinasabi niyong proteksyon natin laban po kay Balkan? Tama ka. Hindi siya basta-bastang makakapasok dito kung hindi natin siya iimbitahan. Ang pulbos na ito ay gawa sa pinulbos na mga agimat na panlaban sa mga aswang. Meron din yung kasamang pinatuyong bawang at sinamahan ko rin ng orasyon. Kung ganun po, Lolo Aping, habang wala po tayo sa labas ng bilog, ay hindi po makakapasok si Balkan, tama po ba? Ganun na nga, Dexter. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Tandaan mo lang na kapag madilim, ay huwag ka nang lalabas pa. Manatili ka na lamang sa loob ng bahay para makasiguro tayo. Tatandaan ko po mga sinabi niyo, Lolo Aping. Pero, Lolo Aping, saan niyo po natutunan ng ganyang mga bagay? Bata pa ako nang una akong makakita ng aswang. Sa baryo namin ay maraming nawawala. Ang iba ay nahahanap na lang na patay na. Takot na takot kaming lahat doon. Pero may isang matandang albularyo na lumaban. Siya ang nagligtas sa aming lahat, lalo na sa aking pamilya.
Tinuruan niya ako ng mga dapat kong malaman upang mabigyan ko ng proteksyon ng aking pamilya laban sa mga aswang. Maging ang kaalaman ko sa panggagamot ay sa kanya ko rin natutunan. Habang tumatagal, si Dexter sa piling ni Lolo Aping ay mas lalo pa niya itong nakikilala. Hindi niya akalain na hindi lang ito simpleng albularyo, kundi meron din itong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa kabila ng proteksyon na inilagay ni Lolo Aping, ay hindi pa rin sila nagpakampante, lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Bago matulog, ay naglalagay sila ng bawang at asin sa harapan ng bintana at pinto. Nagdadasal din sila dahil naniniwala sila na higit sa lahat, ang pananampalataya sa Panginoon ang pinakamalakas nilang proteksyon laban sa masasama. Isang umaga, isinama si Dexter ni Lolo Aping sa palengke. Habang naglalakad sila roon, ay napahinto si Dexter nang may nakita siyang mga laruan na itinitinda. Buong buhay niya ay hindi niya naranasan ang magkaroon ng laruan. Napapitlag siya nang hawakan siya ni Lolo Aping sa balikat. Dexter, gusto mo ba ng laruan? Nako, hindi po. Napatingin lang po ako, Lolo Aping. Huwag ka nagmahiya. Alam kong gusto mo ng laruan. Sige na, pumili ka na riyan. Huwag na po, Lolo Aping. Imbis na ibili po natin ang laruan ko idagdag na lang po natin yan sa pambili natin ng bigas. Magsasalita pa sana si Lolo Aping nang makarinig sila ng isang babaeng sumisigaw. Isinisigaw nito na may magnanakaw. Nakita nila ang isang lalaking tumatakbo na may hawak na itim na bag. Hindi maintindihan ni Dexter, pero may kung anong enerhiya ang biglang nabuhay sa kanyang loob. Itinulak siya nun para habulin ang magnanakaw. Mabilis siyang tumakbo at kahit siya mismo ay namangha dahil natuklasan niya na hindi pangkaraniwan ang bilis ng kanyang galaw. Nang malapit na si Dexter sa magnanakaw, ay tumalon siya at sinunggaban ito sa likod. Padapang natumba ang magnanakaw habang nasa ibabaw si Dexter. Agad na humarap ang magnanakaw kay Dexter at naglabas ito ng isang patalim. Kahit nakita nitong bata pa si Dexter, ay walang pagdadalawang isip nitong sinaksak sa dibdib si Dexter. Napasinghap si Dexter. Itinulak siya ng lalaki at napahiga siya habang sa gilid ng mata ay nakita niyang pinagtutulungan ng mga tao ang magnanakaw. Narinig niya ang boses ni Lolo Aping pero hindi na niya naiintindihan ang sinasabi nito. Ang huli na lang niyang natatandaan ay may bumuhat sa kanya bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Nang muling nagising si Dexter, ay isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanya na parabang umahon siya mula sa napakalalim na tubig. Nakita niya si Lolo Aping na nasa tabi niya. Nasa isang hindi pamilyar na silid sila. Lolo, nasan po tayo? Ano pong lugar to? Nasa ospital tayo, Dexter. Dito ka dinala ng mga tao matapos kang saksakin nung magnanakaw sa dibdib. May kaya pala yung babaeng tinulungan mo, kaya siya sumagot sa mga kailangan nating bayaran. Tapos nagbigay pa siya ng pera sa'yo, Dexter. Alam mo bang namatay ka nang saksakin ka sa puso nung magnanakaw? At muli na naman po ako nabuhay dahil meron po akong 9 na buhay. 9 na buhay na 7 na lang, Dexter. 7 na lang. Hindi porket marami kang buhay ay ilalagay mo palagi sa panganib ang sarili mo. Alam kong gusto mo lang makatulong kanina, pero napakadelikado na ginawa mong yon. Pasensya na po kayo, Lolo Aping. Hindi ko po kasi napigilan ang sarili kong hindi tumulong. Hindi ko na po ulitin. Hay nako, dapat lang talaga na hindi na. Tandaan mo na kahit may 7 ka pang buhay ngayon, ay hindi mo dapat sinasayang yan. Napakabata mo pa.
Pero 2 beses ka nang namatay, biruin mo yon. Paano kung wala kang ganyang kapangyarihan? E di kwento ka na lang gayon. Napayuko si Dexter. Hindi niya masabi kay Lolo Aping kung bakit bigla na lang niyang hinabol ang magnanakaw kahit hindi niya yun gustong gawin. Nang araw din na yun ay nakalabas na ng ospital sina Dexter at Lolo Aping. Labis ang pagtataka ng mga doktor dahil diniklara ng mga ito na patay na si Dexter, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay bigla na lang siyang nabuhay. Nang i-check ang sugat niya ay wala na yun, kaya labis talaga ang pagtataka ng mga doktor. Pagdating sa bahay ay pinag-isipan ni Dexter ang mga nangyari kanina sa palengke. Paulit-ulit na bumalik sa isipan niya ang pagtakbo niya ng mabilis at pagtalon ng mataas. Isang bagay ang biglang naisip ni Dexter. Lolo Aping? Hindi lang siyam na buhay ang ibinigay sa akin ni Puting? Anong ibig mo sabihin? Hindi po kaya pati ang kakayahan ng isang pusa ay meron na rin po ako? Yung bilis ng galaw ko, saka yung pagtalong ko ng mataas? Hindi po ba kayang gawin rin yun ng mga pusa? Tama ka. Napansin ko nga rin yung kanina sa'yo nung hinabol mo yung magnanakaw. Pero bakit ka naman bibigyan ni Puting ng ganyang kakayahan? Hindi po kaya upang protektahan ko po ang sarili ko sa mga magtatangkang patayin ako para makuha po ang kapangyarihan na ibinigay po niya sa akin? At isa na roon, yung aswang po na si Balkan. Napamaang si Lolo Aping. Maya-maya pa ay mariin itong umiling. Hindi, Dexter. Hindi ka makikipaglaban sa kahit na sino, lalo na sa Balkan na yon. Masyado ka pa bata para sa mga ganyang bagay. Bakit ba kasi naisipan pa ng pusang yun na ibigay sa iyo kapangyarihan na yan? Naiintindihan ko po kung bakit ibinigay po sa akin yun ni Puting. Mas ginusto po niya na nasa akin yun. Na nasa akin po ang kapangyarihan na meron siya. Kasi si Balkan po ang magmamay-ari nito kung hindi ako. Isipin niyo po, Lolo, kung si Balkan po magkakaroon ng siyam na buhay, malamang gagamitin niya po yun sa kasamaan, di mas lalo po siyang lalakas. Wala nang narinig na salita si Dexter kay Lolo Aping, pero ramdam niya ang pagtutol nito sa sinabi niya na makikipaglaban siya sa kung sinong magtatangka na kunin sa kanya ang kapangyarihang meron siya. At para kay Dexter, wala siyang magagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili kung sakaling malagay siya sa isang sitwasyon na kinakailangan niyang protektahan ang buhay niya. Pagsapit ng gabi, matapos maghapunan, ay si Lolo Aping ang naghugas ng pinagkainan. Habang nasa likod ito ng bahay, ay nasa loob naman si Dexter at inaayos na niya ang kanilang higaan. Nang matapos na siya sa ginagawa, ay naisipan niyang tulungan si Lolo Aping. Lalabas na sana si Dexter, ngunit natigilan siya sa may pintuan nang may nakita siyang lalaking nakatayo sa loob ng bakuran. Matangkad ang lalaki at may malaking katawan. Nakasuot yon ng maong na jacket at itim na pantalon. Bahagyang nakayuko ang lalaki, kaya hindi niya nakikita ng buo ang mukha nito. Magandang gabi po. Sino po kayo? Kung magpapagamot po kayo kay Lolo Aping, bukas na lang po ng umaga kayo bumalik. Oras na po kasi ng pahinga niya. Pasensya na po. Marahang umangat ang mukha ng lalaki. Nang tuluyang nakita ni Dexter ang kabuuan ng mukha ng lalaki, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Tila nakita na niya ang lalaki, kaya lamang ay hindi niya matandaan kung kailan at saan. Kumusta ka na, Dexter? Kumusta na ang buhay mo? Simula nang mapasayo ang kapangyarihan ni Filena. Naku po, Balkan? Tama ka. Ako nga ito. Alam ko na una mo kong nakita habang nasa anyong aswang ako. Kaya naman nakakagulat na nakilala mo ko ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Wala ako rito para manggulo
o saktan ka. Umalis ka na rito! Hindi ko ibibigay sa iyo ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ni Puting! Puting pala ang ipinangalan mo kay Felina habang nasa anyong pusa siya. Nandito ko para makipag-usap sa iyo ng maayos. Bakit hindi mo ako imbitang papasukin sa inyong kubo? Hindi mo ako malilinlang! Alam kong hindi ka makapasok sa proteksyon na ginawa ni Lolo Apeng. Maliban na lamang kung kami mismo magpapapasok sa'yo. Dahil narinig ni Lolo Apeng ang pagsigaw ni Dexter, ay humahangos itong nagpunta sa unahan ng kubo. Tumayo ito sa tabi ni Dexter at agad niyang ipinaalam sa matanda na si Balkan ang lalaking nasa kanilang harapan. Nagmamadaling kinuha ni Lolo Apeng ang itak at bumalik sa tabi ni Dexter. Umalis ka ng aswang ka! Umalis ka sa bakurang ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Tanda, wala ko rito para manggulo. Ang gusto ko lang ay kunin sa apo mo ang kapangyarihan na dapat ay sa akin. Walang sa'yo, Balkan! Akin lang ang kapangyarihan ko! Ipinagkatiwala sa akin ni Puting to dahil alam niyang gagamitin ko to sa kabutihan. At alam ko rin na kailangan mong ubusin ang siyam kong buhay para makuha mo to. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo na wala kang planong saktan ako. Ngumisi si Balkan, sabay tawa ng malakas. Nahuli mo ko, bata. Mali na minaliit kita dahil matalino ka pala. Pero ito ang tatandaan mo. Mag-iingat ka. Dahil sa oras na isa na lang ang buhay na meron ka, sisiguraduhin ko na ako mismo ang papatay sa'yo para makuha ko kapangyarihan na dapat ay sa akin. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Umalis ka na rito! Ang dami mo pa sinasabing aswang ka! Napakadaldal mo! Tumalim ang mga mata ni Balkan. Ilang segundo muna nitong tinignan si Dexter bago ito tumalikod at naglakad papalayo. Hindi umalis sina Dexter sa kanilang kinatatayuan hanggang sa nawala na si Balkan sa kanilang paningin. Pumasok na sila sa kubo at isinarado ni Lolo Apeng ang pinto. Mabuti na lang at nilagyan ko ng proteksyon ng paligid ng ating kubo. Dahil kung hindi, aba, nakalapit na rito si Balkan. Kaya nga po malaking tulong po talaga ang proteksyon na nilagay niyo, Lolo. At totoo po kasi, kanina nagtatapang-tapangan lang po ako sa harap niya kahit natatakot na po ako kanina. Tama ang ginawa mo, Dexter. Huwag mong ipapakita sa isang aswang na natatakot ka sa kanya dahil mas lalo silang magiging malakas. Dapat ay maramdaman nila na mas malakas ka kesa sa kanila. Pero simula ngayon, ay mas lalo na tayo mag-iingat. Kahit merong proteksyon ang ating kubo, ay hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ni Balkan. Sa aking palagay kasi, ay hindi siya pangkaraniwang aswang. Simula ng gabing yon, ay mas naging matindi ang pag-iingat ni na Dexter at Lolo Apeng. Kahit paano, ay hindi kinakabahan si Dexter para sa buhay niya dahil meron pa siyang 7. Ang ipinag-aalala niya ay si Lolo Apeng dahil alam niya na maaaring gamitin ito ni Balkan upang makuha nito ang kapangyarihan na meron siya. Kinaumagahan, isang nakakagimbal na balita ang pumalat sa buong baryo. Isang bangkay ng magsasaka ang natagpuang walang buhay sa taniman ng palay. Wakwak ang tiyan nito at wala na ang lamang loob. Nang mga sumunod pang araw, ay naging sunod-sunod na ang pagkawala ng mga tao. May ilan na natagpuan, ngunit wala ng buhay. Isa ang itsura ng mga bangkay. Lahat ay halos wala ng dugo at puno ng kalmot at kagat na para bang inatake ang mga yon ng isang mabangis na hayop. Habang tumatagal, ay nababalot ng matinding takot ang buong baryo. Hindi lumalabas ang mga tao kapag sumasapit na ang dilim. Sa bawat sulok ng baryo ay naging usap-usapan ang gumagalang aswang tuwing gabi.
Walang makapagturo kung sino o saan ito nagtatago. Pero malinaw sa lahat na may isang halimaw na nagtatago sa dilim at maaaring isa sa kanila ang susunod nitong biktima. Ang lahat ng pagpatay na nangyayari sa baryo ay labis na nagbigay ng takot kay Dexter. Labis siyang naapektuhan nun dahil naniniwala siya na siya ang dahilan kung bakit yun nangyayari. Isang gabi, habang naghahapunan, ay halos hindi ginagalaw ni Dexter ang kanyang pagkain. Nakatungo siya habang malalim ang iniisip. Dexter, iho, malamig na yung sabaw mo. Hindi mo ba gusto ang ulam na niluto ko ngayon at hindi ka kumakain? Hindi po lolo. Paborito ko nga po tong tinole. Wala lang po akong ganang kumain kasi iniisip ko po yung mga pagpatay na nangyayari po dito sa baryo natin. Sigurado po ako na si Balkan po may kagagawan nun. Siya lang po ang aswang na alam kong pwedeng gumawa ng mga ganong bagay. Siguro po paraan niya po yun para makaganti sa akin. Yan nga din ang iniisip ko. Pero wag mong sisihin ang sarili mo sa mga patayan ngayon. Wala kang kasalanan doon, Dexter. Dahil yun ay sariling desisyon ni Balkan. Iniisip ko nga po, Lo, kung pwede ko nga lang pong ibigay na lang kay Balkan tong kapangyarihan ko, ginawa ko na. Baka pag nasa kanya na po to, ay lubayan na po niya mga tao dito sa lugar natin. At ano, kapag may siyam na buhay na siya, ay sa ibang lugar naman siya mag-aasik ng kasamaan? Hindi, Dexter. Kahit na ano mangyari, ay hindi natin pwedeng hayaan na mapunta kay Balkan ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa iyo ni Puting. Mas lalo lang lalakas ang aswang na yon kapag nakuha niya yan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay natigilan si Dexter. Naramdaman niya ang pagbigat ng hangin na parabang may nakaambang panganib sa paligid. Lolo, sa tingin ko po, nasa paligid lang po natin si Balkan ngayon. Nararamdaman ko po siya. Walang imik na tumayo si Lolo Aping. Sabay kuha ng itak. Malalaki ang hakbang na tinungo nito ang pinto at binuksan yun. Sinundan naman ito ni Dexter at hindi nga siya nagkamali dahil nakatayo si Balkan sa loob ng kanilang bakuran. Ano na namang ginagawa mo rito, lintik ka? At bumalik ka pa rito? Wala ka rin konsiderasyon dahil sinakto mo pang kumakain kami. Abala kang aswang ka. Pasensya na ako na abala ko ang inyong hapunan. Hoy, Balkan! Alam namin na ikaw ang pumapatay sa mga tao dito sa baryo namin. Tumigil ka na! Dahil kung hindi, ikaw ang... Ano yon? Lalabanan mo ko? Yan ang gusto ko, Dexter. Lumabas ka sa proteksyon na ginawa ng lolo mo at harapin ako. Gamitin mo sa akin ang kapangyarihan mo. Hayaan mo kung ubusin ang siyam mong buhay hanggang sa mapunta na to sa akin. Nangangako ko sa iyo na sa oras na makuha ko ng siyam na buhay mo, ay titigil na ako sa pag-atake sa mga tao. Buhay mo ang kapalit na marami pang buhay na pwede kong kunin. Huwag kang makikinig sa kanya, Dexter. May iba pang paraan para matigil na ang pag-aasik niya ng kasamaan. Natigilan si Dexter at mabilis siyang nag-isip. Sa tono ng pananalita ni Balkan ay sigurado siya na seryoso ito. Alam niya na habang hindi nito nakukuha ang gusto nito, ay patuloy na madadagdagan ang mga biktima sa baryo nila. Lolo, baka po wala na pong ibang paraan. Total, wala naman po akong pamilya. Wala pong magluluksa kung sakaling ibuwis ko po ang aking buhay para sa nakararami. At ano ko sa tingin mo, Dexter? Hindi mo ba ako pamilya? Hindi man tayo magkadugo, ay pamilya mo ako, Dexter. Isa ako sa iiyak kapag namatay ka. Kaya wag sasagi sa isip mo na ibuwis mo ang iyong buhay. Kung kinakailangan na labanan ko walang yang aswang na yan ay gagawin ko, wag mo lang ibuwis ang buhay mo. Tama na ang drama niyong dalawa. Baka maiyak lang ako.
Dexter, huwag kang makinig sa lolo mo. Ayaw mo bang maging bayani ng baryong ito? Matatandaan nila ang pangalan mo dahil nagbuwis ka ng buhay para sa kanila. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na sa proteksyon na ito. Hayaan mong patay na kita para makuha ko na ang kapangyarihan mo. Tigilan mo ang panlalason sa utak ng apo ko, animal ka! Hindi siya magpapatiwakal para sa'yo. Alam namin lahat ng sinasabi mo ay pawang kasinungalingan lamang. Akala mo ba ay hindi namin alam na kapag nakuha mo siyang nabuhay ng pusa, ay hindi mo yun gagamitin sa kasamaan? Isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ni Balkan. Mula kay Lolo Aping ay lumipat ang tingin nito kay Dexter. Bibigyan kita ng 2 gabi para makapag-isip, bata. Babalik ako rito sa pangalawang gabi. At kapag hindi ko nagustuhan ang desisyon mo, ay alam mo na kung ano ang mangyayari. Matapos yung sabihin ni Balkan, ay umalis na ito, habang sina Dexter at Lolo Aping naman ay naiwan na kapwa natatakot. Nangihinang napaupo si Lolo Aping. Sinapo nito ang noo, sabay iling. Pambihira na yan. Sa tagal kong nakatira dito sa baryong ito, ay ngayon lang nangyari ito. Lolo, totoo po ba ang sinabi niyo kanina? Marami akong sinabi kanina eh. Alin ba doon, Dexter? Yung pamilya niyo na po ako? Abay, oo naman. Bakit? Ikaw ba hindi pa pamilya ang turing mo sa akin? Humikbi si Dexter. Kasunod nun ay napaluwa siya dahil sa labis na kaligayahan, hanggang sa hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na yakapin si Lolo Aping. Inilabas niya ang kanyang luwa habang yakap ang matanda. Lolo Aping, hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya. Simula po sanggol ako, ay wala na pong tumatanggap sa akin. Kaya sobrang saya ko po kasi sa wakas, meron na po akong matatawag na pamilya. Maraming salamat po. Hay nako, pinapaiyak naman ako ng batang ito. Tama na nga, tapusin na natin tong hapunan natin. Basta simula ngayon, pamilya na tayo, Dexter. Apo kita at gagawin ko ang lahat para ikaw ay protektahan. Nang gabing yun, ay biglang nagkaroon ng dahilan si Dexter para lumaban at mabuhay. Alam niya na kapag nawala siya ay malulungkot si Lolo Aping at ayaw niyang mangyari yun. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na kahit na anong mangyari, ay hindi niya ibibigay kay Balkan ang gusto nito. Hindi rin niya bibiguin si Puting sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Sa gitna ng takot na bumalot sa buong baryo, ay naging abala sina Dexter at Lolo Aping sa paghahanda. Sa likod ng kubo ay nagsimula silang magsibak ng mga kawayan. Pinutol nila yon sa tamang haba at tinapyas ang dulo hanggang tumalim na parang sibat. Itinabi nila yon sa gilid ng kubo. Isa yon sa magiging sandata nila laban kay Balkan. Matapos ang kanilang paghahanda, ay nagtungo sila sa munting tanggapan ng kapitan ng kanilang baryo. Ipinaliwanag nila ang serye ng mga pagpatay at ang posibilidad ng mas malalang pag-atake sa mga susunod na gabi. Tahimik na nakinig ang kapitan at kahit halata ang takot sa mga mata nito, ay nangako itong ihahanda ang mga tanod at paiigtingin ang pagbabantay sa paligid. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang gabi ng pagbabalik ni Balkan sa bahay ni Lolo Aping. Magdamag na nakaabang sina Dexter sa labas ng bahay. May hawak na itak si Lolo Aping, habang si Dexter naman ay tahimik na nakikiramdam sa paligid. Hindi nagtagal ay dumating na nga si Balkan. Tumayo ito sa labas ng proteksyon. Paumanhin, kung masyado na akong ginabi. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa.
Gusto ko nang malaman ang desisyon mo, Dexter. Hindi ko ibibigay sa iyo siyam na buhay ng pusa, Balkan. Hindi ko hahayaang mapatay mo ako para makuha mo to sa akin. Walang hiya kang bata ka. Gusto mo bang ulitin ko pa sa'yo ang kapalit na desisyon mong yan? Nagsasayang ka lamang ng oras mo, Balkan. Hindi mo na mababago ang desisyon ng aking apo. Kung sasalakay ka rito sa aming baryo ay handa kami. Sisiguraduhin namin na hindi ka magtatagumpay. At kung may dugong dadanak sa lupa ng lugar na ito, ay hindi dugo ng mga tao, kundi dugo mo. Pagsisisihan niyo ito. At ikaw, Dexter, uunahin kong patayin ang lolo mo at gagawin ko yun sa mismong harapan mo upang mas lalo kang magsisi sa desisyon mong yan. Galit na umalis si Balkan. Mas lalong natakot si Dexter sa huli nitong sinabi. Iniisip pa lang niya ang maaari nitong gawin kay Lolo Apeng ay kinikilabutan na siya. Lolo, ano na pong gagawin natin? Mukhang galit na galit po si Balkan. Inaasahan ko lang magagalit siya. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi lang ako ang haharap sa kanya. Kasama ko si Kapitan at ang mga tanod. Tutulong din sila. Ako din po, Lolo Apeng. Tutulong din po ako para labanan si Balkan. Pwede ko pong gamitin ang kapangyarihan na ibinigay po sa akin ni Puting. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? At hindi ka makikipaglaban sa aswang na yon. Bata ka pa. Hindi porket may 7 buhay ka pa, ay lalakas na ang loob mong humarap sa aswang. Hayaan mo na kaming matatanda ang pumatay kay Balkan. Malungkot na napayuko si Dexter. Hindi na niya ipinilit ang gusto niya sapagkat alam niya na kahit na ano pang sabihin niya ay hindi siya papayagan ni Lolo Apeng. Ngunit hindi nawala sa puso niya ang kagustuhan na tumulong kung sakaling muling umatake si Balkan sa kanilang baryo. May pakiramdam kasi siya na tanging siya lamang ang may kakayahan na wakasan ang kasamaan ni Balkan, lalo na't meron siyang kapangyarihan na wala ang iba. Kinabukasan, nang umalis si Lolo Apeng para magtungo sa palengke, ay nagpunta naman sa gubat si Dexter. Nais niya kasing alamin ang mga bagay na kaya niyang gawin dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Puting. Nang makarating siya sa malawak na lupa sa gitna ng kagubatan, ay sinubukan niyang tumakbo ng mabilis. Sa umpisa ay normal ang bilis ng takbo ni Dexter, pero habang tumatagal ay napansin niya na mas bumilis siya. Habang tumatakbo ay nagawa rin niyang tumalon ng mataas. Nang nasa itaas siya ng puno ay tumalon siya mula roon at kahit katiting na pananakit ng paa ay wala siyang naramdaman. Wow! Ang galing! Kung ganun tama nga hinala ko na hindi lang 9 na buhay ang ibinigay sa akin ni Puting. Meron din ako ng mga kakayahan ng isang pusa. Ipinagpatuloy ni Dexter ang kanyang pagsasanay at pagtuklas sa mga iba pa niyang kayang gawin. Naging madali ang lahat sa kanya dahil tila may boses na nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Malakas ang pakiramdam niya na sa sandaling yun ay ginagabayan siya ni Puting. Bukod sa mabilis na galaw at mataas na pagtalon, ay natuklasan din ni Dexter na naging matalas ang kanyang pandinig at pandama. Nang makaramdam na siya ng pagod, ay umupo siya sandali sa ugat ng isang malaking puno. Doon niya napagtanto ang halaga ng kakayahan na meron siya. Nalaman niya na hindi lamang basta kapangyarihan ang ibinigay sa kanya ni Puting, kundi isang pagkakataon na protektahan ang kanyang sarili at ang kanilang buong baryo laban sa banta ng kasamaan. Labis na natuwa si Dexter sa mga natuklasan niyang bagay na kaya niyang gawin dahil sa kapangyarihang ibinigay ni Puting. Hindi lang 9 na buhay ang ipinagkaloob nito, kundi maging mga kakayahan na alam niyang magagamit niya sa pakikipaglaban kay Balkan. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay, ay bumagsak ang balikat niya nang may mapagtanto siya. Pero ano namang silbi ng mga kakayahan na meron ako kung hindi ako papayagan ni Lolo Apeng na lumaban?
Pero hindi bale. Kapag nakita kong kailangan ko talagang lumaban, ay hindi ako magpapapigil kay Lolo Apeng. Nagpatuloy si Dexter sa paglalakad hanggang sa makauwi na siya. Sinalubong siya ni Lolo Apeng na mukhang kadarating lang mula sa palengke. Nasa tabi pa ng pinto ang mga pinamili nito. Dexter, nandito ka na pala. Saan ka ba nagpunta? At pagdating ko wala ka rito. Ano po? Naglakad-lakad lang po ako sandali. Nainip po kasi ako eh. Ganun ba? O sige, tulungan mo na ako sa pag-aayos nito mga pinamili ko. Mamaya magluluto na ako ng tanghalian natin. Kinuha ni Dexter ang isang bayong at dinala yon sa kusina. Ipinatong niya yon sa lamesa at isa-isang inilabas ang mga gulay na naroon. Mamayang gabi nga pala, ay sasama ako kina Kapitan sa pagbabantay dito sa baryo natin Malakas ang kutob namin na anumang sandali ay aatake dito sa atin si Balkan. Lolo Apeng, hindi na po ba magbabago ang isip nyo? Kasi po Lolo, baka po makatulong po ako para matalo po si Balkan eh. Pwede ko pong gamitin ang kapangyarihan na ibinigay po sa akin ni Puting. Sundin mo na labag ako. Masyado ka pa bata sa mga ganitong bagay. May tamang panahon para gamitin mo ang kapangyarihan na yan. Isa pa, hindi mo pa nga alam gamitin ang kapangyarihan at kakayahan na ibinigay sa'yo. Ayoko mapahamak ka, iyo. Ayokong papayagan kita, pero sa huli ay magsisisilabag ako. Kaya wag dang matigas ang ulo mo, Dexter. Makinig ka na labang sa akin, hane. Marahang tumango si Dexter. Hindi na niya sinabi kay Lolo Apeng na habang wala ito, ay diniskubre niya ang mga bagay na kaya niyang gawin. At sa kabila ng pagtutol ni Lolo Apeng, ay nanatiling buo ang loob ni Dexter na tumulong sa pakikipaglaban kay Balkan kung kinakailangan. Simula noon, tuwing gabi ay palaging lumalabas si Lolo Apeng upang tumulong sa pagroronda. Lingid naman sa kaalaman ng matanda, ay lihim na sinusundan ito ni Dexter. Hindi niya kayang manatili lang sa bahay habang alam niya na may malaki siyang maitutulong sa oras na umatake si Balkan. Ilang gabi ang lumipas na walang paramdam si Balkan, ngunit hindi naging kampante si Dexter. Inihalin tulad niya si Balkan sa isang bagyo na dumadaan sa karagatan at nag-iipon ng lakas. Ramdam niya na aatake si Balkan sa oras na hindi nila inaasahan. Hanggang isang gabi, habang nakasunod si Dexter kina Lolo Apeng, ay nakita niyang napahinto ang mga to. Agad na umakyat si Dexter sa isang puno na nakatayo sa gilid ng daan, sa takot na may biglang makakita sa kanya. Sandali lang mga kasama. Nararamdaman ko si Balkan. Kapitana, sa tingin ko ay nasa paligid lamang siya. Mula sa gilid ng daan ay lumabas nga si Balkan. Nasa anyong aswang ito. Napaatras ang ilan sa mga tanod at may dalawang takot na tumakbo. Nasaan na nga pumotanda? Iharap mo siya sa akin. Hindi mo makukuha gusto mo sa kanya, Balkan. At habang may proteksyon ang bahay ko, ay hindi mo siya mapapatay. Kami ang harapin mo, at hindi ang isang batang kagaya ni Dexter. Wala sa inyo ang kailangan ko, pero pwede naman kitang pagbigyan sa gusto mo, tanda. Nang umaktong aatake si Balkan, ay agad na sumugod dito ang dalawang tanod na may dalang itak. Sabay na tinaga ng dalawa si Balkan, pero walang epekto rito ang talim ng itak. Parang bakal ang balat nito at sa isang iglap ay kinalmot nito ang isa sa mga tanod. Ang isa naman ay hinablot nito at ibinalibag sa malayo. Huwag kayong matakot sa kanya. May kahinaan din ang aswang na yan at yun ang dapat nating malaman. Sa kabila ng takot ng mga nakikipaglaban kay Balkan, ay sumugod pa rin ang mga ito. Kinabahan si Dexter dahil kasama si Lolo Apeng sa sumugod kay Balkan. May dalawang kawayan na may matutulis na dulo ang matanda. Tumama ang kawayan ni Lolo Apeng sa balikat ni Balkan,
Pero hindi rin yun sapat para pabagsakin ang halimaw. Gumanti si Balkan ng isang suntok na tumama naman sa tagiliran ni Lolo Apeng na naging dahilan para mapaluhod ito at mapaatras. Tinaga naman ni Kapitan si Balkan sa binti, ngunit malakas lang itong sinipa ni Balkan. Tumilapon ang kapitan at nagpagulong-gulong sa lupa. Nagpatuloy sa pag-atake si Balkan. Isa-isang nalugmok ang mga tanod. Nanghihina na rin si Lolo Apeng at si Kapitan ay halos hindi na makatayo. Mula sa kanyang kinaroroonan ay napapikit si Dexter. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nais niya nang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang sarili kung sapat ba ang lakas at kakayahan niya para talunin si Balkan. Muling sinugod ni Lolo Apeng si Balkan at tinangka nitong saksakin sa tiyan ng aswang gamit ang kawayan. Ngunit nahawakan ni Balkan ang kawayan at hinila nito yun na naging dahilan para padapang matumba si Lolo Apeng. Tatayo sana si Lolo Apeng pero inapakan nito ni Balkan sa likod. Ano tanda? Nagsisisi ka na ba na kinalaban niyo ko? Ngayon, tatapusin na kita! Itinaas ni Balkan ang kamay nito at nanlaki ang mga mata ni Dexter nang mas humaba at tumalim ang mga kuko nito. Yun na ang nagtulak sa kanya para tumalon sa puno. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas si Lolo Apeng. Hayop ka! Lumayo ka sa lolo ko! Tumalon ng mataas si Dexter at malakas niyang sinipa si Balkan sa panga nito. Sa lakas ng sipang yun ay tumilapon si Balkan at sumadsad ang malaki nitong katawan sa lupa. Agad na tinulungan ni Dexter si Lolo Apeng na makatayo. Ano ginagawa mo rito, Dexter? Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag ka lalabas ng kubo? Lolo, hayaan niyo na po akong labanan si Balkan. Sa tingin ko po, ay ako lang po makakatalo sa kanya. Sa gilid ng mata ni Dexter ay napansin niya ang paggalaw ni Balkan. Nang tignan niya ito, ay marahan na itong tumatayo. Nakatabingi ang ulo nito, pero parang wala lang na ibinalik nito sa dati ang ulo nito at narinig pa niya ang malakas na pagtunog ng buto nito. Matapang na tumayo si Dexter at gaya ng sinabi noon ni Lolo Apeng, ay hindi siya nagpapakita ng takot kay Balkan. Mabuti! At nagpakita ka na sa akin, bata! Tama na ang kasamaan mo, Balkan! Dahil ngayon, tatapusin na kita! Huwag mo nga akong pinapatawa. Hindi isang bata ang papatay sa kagaya ko. Bakit hindi mo ako subukan, Balkan? Sisiguraduhin kong itong batang sinasabi mo na nasa harapan mo ngayon ang tatapos sa'yo! Bumuelo si Dexter at tumakbo palapit kay Balkan. Umiwas siya sa unang hampas ng kamay ni Balkan. Gumulong siya sa lupa at tumalon sa likuran nito. Nakita niya ang isang kawayan na may matulis na dulo at agad niya yung kinuha. Gamit yun ay sinaksak niya sa likod si Balkan. Naramdaman niya ang paggapang ng enerhiya sa buo niyang katawan at nagawa niyang ibaon ang kawayan sa katawan ng aswang. Napasigaw si Balkan pero agad na humarap si Balkan kay Dexter at malakas siyang sinuntok sa dibdib. Tumilapon si Dexter at bumagsak sa lupa pero mabilis siyang nakatayo. Muli siyang sumugod. Tumalon siya papunta kay Balkan. Sinalubong si Dexter ng matigas na siko ni Balkan. Tumama yon sa mukha niya kaya muli siyang tumilapon. Sinunggaban ni Balkan si Dexter at winakwak nito ang tiyan niya gamit ang matutulis nitong kuko. Kasunod nun ay nilaslas nito ang leeg niya. Nahirapang huminga si Dexter hanggang sa naramdaman niya ang paghinto ng pagtibok ng puso niya. Pero hindi nagtagal ay muling nabuhay si Dexter. Kusang naghilom ang mga sugat niya at agad niyang sinipa ng malakas si Balkan. Nabuwal ito at ginamit niya ang pagkakataon na yun para makalayo dito.
Nakalimutan mo na yata siya mambuhay ko, Balkan! Hindi mo ako mapapatay ng basta-basta! Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yan, bata. At wala akong pakialam kahit ilang pa ang buhay na meron ka. Uubusin ko ang buhay mo hanggang sa makuha ko na ang kapangyarihan na dapat ay sa akin! Umiim ang bagang ni Dexter, kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamay. Ramdam niya ang sakit ng buong katawan niya, pero unti-unti yung nilalamon ng isang matinding lakas na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Malakas na sumigaw si Dexter at sa isang kisap mata ay nasa harapan na siya ni Balkan. Nanlaki ang mga mata ni Balkan at isang sipa sa tiyan ang pinakawala ni Dexter. Tumilapon si Balkan at habang nasa ere ito ay mabilis itong sinundan ni Dexter. Bago pa bumagsak sa lupa si Balkan, ay pinagsalikop ni Dexter ang mga kamay niya at malakas niyang ibinayo sa dibdib ni Balkan. Napasigaw si Balkan ng malakas na bumagsak ang katawan nito sa lupa. Tumayo si Dexter ilang dipa, ang layo sa halimaw. Masyado mo ako minaliit dahil lang sa bata ako. Pero wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Siguro nga ay mali ako kung minaliit kita. Kung ganun, seseryosohin ko na ang laban na ito. Mabilis na tumayo si Balkan at sumugod ito kay Dexter. Sa bilis ni Balkan ay hindi naiwasan ni Dexter ang pagbaon ng mga kuko nito sa balikat niya. Napaurong si Dexter at bago pa siya makabawi ay muling umatake si Balkan. Ibinangga ni Balkan ang katawan nito sa kanya at tumilapon siya. Sinunggaban siya ni Balkan at sinaklit siya sa braso nito, sabay balibag sa kanya sa lupa. Padapang bumagsak si Dexter at halos hindi na siya makagalaw dahil tila nagkabali-bali na ang kanyang mga buto. Namilipit si Dexter sa sakit. Nagulat siya nang biglang iniharang ni Lolo Apeng ang sarili nito sa kanya habang may tangan itong itak. Tama na! Tama na, Balkan! Ako ang harapin mo! Tumabi ka dyan, tanda. Huwag kang mag-alala dahil ikaw ang isusunod ko pagkatapos ko sa apo mo. Teka sandali. Naalala ko na. Ikaw nga pala ang dapat kong unahin para makita ng batang yan kung paano kitang patayin. Huwag mong gagalawin ang lolo ko, Balkan! Laban natin dalawa to! Hindi pinakinggan ni Balkan si Dexter. Nagsimula ng maglakad si Balkan palapit kay Lolo Apeng. Lolo Apeng! Tumakas na po kayo! Ako na po ang bahala kay Balkan! Hindi, Dexter! Hindi ako papayag na ubusin niya ang buhay mo! Nagpumilit si Dexter na makatayo, ngunit sadyang nahihirapan na siya hanggang sa biglang lumitaw si Puting sa kaliwa niya. Sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, ay nagawa pa rin ngumiti ni Dexter. Puting! Nagbalik ka! Tahimik na nakatayo si Puting habang nakatitig lang sa kanya. Inabot ni Dexter si Puting at nang mahawakan niya si Puting ay bigla itong nagliwanag. Sa harap ng mga mata ni Dexter ay unti-unting nagbago ang anyo ni Puting. Nilamon ng puting liwanag si Puting at nang maglaho si Puting ay isang napakalaking espada na ang hawak ni Dexter. Naalala niya na yun ang espadang ginamit ni Puting o si Pilina nang labanan nito si Balkan. Naramdaman ni Dexter ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa buo niyang katawan na nagmumula sa mahiwagang espada. Huminga ng malalim si Dexter, tumayo siya at iniharang niya ang sarili kay Lolo Apeng. Napahinto si Balkan sa pagkakalapit at nagulat ito sa espadang hawak ni Dexter. Hindi maaari. Ang espada ng liwanag. Paano napunta yan sa'yo? Humigpit ang kapit ni Dexter sa espada at saka siya sumugod kay Balkan.
Isang mabilis na hiwa sa dibdib ni Balkan ang kanyang pinakawalan. Sumigaw ang aswang sa sakit, pero hindi pa doon nagtatapos si Dexter. Umikot siya sa likod ni Balkan at buong lakas na isinaksak ang espada sa likuran ng aswang. At sa huling pag-atake, tumalon si Dexter ng mataas at pagbagsak niya, itinarak niya sa gitna ng dibdib ni Balkan ang mahiwagang espada. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang malakas na sigaw ni Balkan. Nagliwanag ang espada at biglang nagliyab ang buong katawan ng aswang. Hinugot ni Dexter ang espada sa katawan ni Balkan at pinanood niya ang pagbagsak nito sa lupa habang nilalamon ito ng nagngangalit na apoy. Sa kabila ng kapangyarihang taglay niya, ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang paslangin ng isang aswang na kagaya ni Balkan. Habang sa kanyang kamay ay unti-unting naglalaho ang malaking espada. Halos hindi makapaniwala sina kapitan at ang mga tanod sa nasaksiyan ng mga ito na pakikipaglaban ng batang pulubi na si Dexter. Lahat ay nakanganga at nakatulala habang nakatingin kay Dexter. Hindi nagtagal ay lumapit kay Dexter si Lolo Aping at mahigpit siya nitong niyakap. Sa labis na kasiyahan ay hindi napigilan ni Dexter ang maiyak. Lolo, nagawa ko po. Wala na po si Balkan. Ligtas na po tayong lahat. At dahil yun sa'yo, Apo, patawarin mo ko kung pinagdudahan ko ang kakayahan mo. Ayoko lamang na mapahamak ka. Naiintindihan ko po kayo, Lolo Aping. Alam ko po na ginawa niyo lang po yun para protektahan po ako. Maraming salamat po. Kasi kayo po naging inspirasyon ko para labanan si Balkan. Malaking bahagi po kayo sa tagumpay nating to. Laban po sa kasamaan. Sa pagkakataon na yon, ay isa-isa nang lumapit ang mga tanod at si Kapitan kina Dexter at Lolo Aping. Dahil maraming tanong ang mga ito, ay si Lolo Aping na ang nagpaliwanag sa mga ito kung paano nagkaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan ang batang si Dexter. Matapos ang pagkamatay ni Balkan, ay agad bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo ni na Dexter. Dahil sa kanyang kabayanihan, ay nag-iba na ang trato ng mga tao sa kanya at sa hindi inaasahang pangyayari, ay naging magkaibigan pa sila ni Ompong. Si Dexter ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa para sa lahat. Nang magbinata na si Dexter, ay nagsikap siya sa pag-aaral at dahil na rin sa tulong ni Lolo Aping, ay nakapagtapos siya ng kolehiyo. Lahat ng tulong at pagmamahal na natanggap niya mula kay Lolo Aping ay ibinalik niya ng doble nang magkaroon na siya ng trabaho. Pinagawan niya ito ng mas maayos na bahay at sinigurado niyang hindi na ito kailanman magugutom o mababahala dahil wala itong pera. Kahit may natitira pa siyang mga buhay mula kay Puting, ni minsan ay hindi niya ito sinayang. Pinahalagahan niya ang bawat araw na may hininga siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paggawa ng kabutihan at sa pagprotekta sa mga inosente, lalong-lalo na sa nag-iisang taong naging pamilya niya sa buong buhay niya. So yun po mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po sa inyo ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Heto na po. Shoutout po kay Jessie Mefania. Shoutout po kay Helen Alcibar. Shoutout po kay Jenilyn Mamanda. Shoutout po kay Boboy Cano. Shoutout po kay Jeffrey Zamora. Shoutout po kay Bernardita de la Cruz. Shoutout po kay Corazon Clemente.
Shoutout po kay Jayford Palazon. Shoutout po kay Ali SE3DD. Shoutout po YouTube Jose Gaming. Shoutout po kay Puring Lekiron. Shoutout po kay Aidata Lib. Shoutout po Luz Rivera. Shoutout po kay Hazel Fiesta. Shoutout po at maraming salamat kay Bernadette Cahun. Shoutout po Tito Manny Channel. Shoutout po Nover Omaoid. Shoutout po kay Lita 5. Shoutout po kay Chris Alcantara. Shoutout po Rona Galyado. Shoutout po kay Shauma TV. Shoutout po Belinda Chonilo. Shoutout po Arnold Narisma. Shoutout po kay Sally Roldan. Shoutout po kay Isa Dakles. Shoutout po at MyHoney23. Shoutout po Tita Jinky Perez 2468. Shoutout po Maliwisa San Miguel. Shoutout po Ruby Caballero. At shoutout po kay Edralyn BL3ZX. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.